sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa ilalim ng kulay lilang barrier, ang grupo ni Xiao Cheng ay nabalot ng kakaibang enerhiya. Sa gitna ng kaba at gulat, mariing sumigaw si Ling Ling, nangangatog sa takot, second senior brother, hindi ako makagalaw. Subalit tahimik si Xiao Cheng, nalilito rin sa nangyayari, sa kanyang isipan, naguguni-guni niya, formation ba to? Imposible, may magic resistance ako, bakit apektado pa rin ako? Ngumisi ng malamig ang second island master, sabay ang mapanuyang pahayag, akala mo ba hawak ko tong fan para lang magpabida? Ang pamaypay na to ay gawa sa buntot ng Demon Beast, Spirit Bearer Goose, nagagawa nitong bumuo ng mga di nakikitang balahibo na maaaring tumira sa katawan ng iba. Ipinaliwanag pa niya, walang bahid ng pangamba, hinintay ko lang na tuluyang tumubo ang balahibo sa mga katawan niyo. Ngayong handa na ang lahat, kaya ko nang kontrolin kayo at sipsipin ng spiritual energy para gamitin sa refinement ng Heavenly Mystic Soul Jade. Sulit ang pagnanakaw ko, hindi nasayang. Samantala, umalali ang Island Master sa katawan niya gamit ang kawayan, nanlilisik ang mga mata habang pasigan na tinanong, ninakaw mo ang Heavenly Mystic Soul Jade. Walang takot na tumugon ang Second Island Master, puno ng panunuya, oo nga, bakit panahon na para palitan ng Mystery Abyss Island Master, puro lakas ka lang, kulang sa utak, ginamit ko si Yan Qing para maging panakip butas, pinaniwala ka. Napakunot noo ang Island Master, sabay turo kay Second Island Master habang nanginginig sa galit, ikaw, lubos ko pa naman ang tiwala sa'yo, at ikaw. Hindi pa man tapos ang salita niya, nagsalita na agad ang Second Island Master habang nakataas ang kamay, kahit may kaunting aberya, nagtagumpay pa rin ako, napag-away ko kayo't ako ang nakinabang, ngayon. Ngumisi siya ng may paghamak, sabay sabing, ikaw naman ang mamamatay. Biglang sumulpot si Leng Zi. Humigop ng lahat ng kulay lilang enerhiya na nakabalot kina Xiao Cheng at Zhang Liwu, nanlaki ang mata ng Second Island Master sa labis na takot. Hinawakan ni Xiao Cheng ang bamboo stick niya, saka nagtanong, masarap ba? Sumagot si Leng Zi, iritado, malayo sa lasa ng mga hiyas na nak-ain ko sa Primordial Treasure Vault. Itinuro siya ng Second Island Master, halos mabulol, ikaw, anong klaseng nilalang ka ba? Paano mo nak-ain ang mga balahibo ng Spirit Bearer Goose? Ngunit bago pa siya makapagtapos, mabilis na umatake si Xiao Cheng gamit ang kanyang bamboo stick, tumilapon ang Second Island Master sa lupa. Mariin siyang nagsambit, ang mga kontrabida, namamatay sa kakadaldal. Lumapit ang isa sa mga tauhan ni Zhang Liwu at Bam-ulong, B-boss, sa tingin mo, buhay pa yung taong yun. Hindi na sumagot si Zhang Liwu, napangiwi na lang sa nasasaksihan. Sa sandaling yun, napaluhod sa inis ang Island Master, nanginginig sa hinanakit, so, matagal na pala niyang inaasam ang posisyon ko, ipinangako ko ang pagkakapatiran sa kanya. Naniwala akong magtutulungan kami para paunlarin ang Mystery Abyss Island, pero buong panahong ito, may binabalak na pala siyang pagtataksil, tila nasayang lahat ng taon ng aking katapatan. Samantala, mariing nag-utos si Zhang Liwu sa kanyang mga tauhan, sige, gapyusin niyo ang mga yan, oo. Huwag niyo ring kalimutan ang iba, bilasan niyo. Bahagyang lumingon ang Island Master, luhaan, halos umiyak, may makakapansin ba sa akin, pero ni isa'y walang pumansin, abala pa rin si Zhang Liwu sa utos, huwag tamarin, gawin niyo ng maayos, at oo nga pala, hukayin niyo na rin yung salarin sa ilalim ng lupa, bilasan niyo. Hinimas-himas ni Zhang Liwu ang batok, waring naguguluhan, saan siya pumunta, nang marinig yun, napangiwi sa lungkot ang Island Master, sabay hagulgol, buhay ako, hindi niyo ba ako nakikita? Wah! Kasabay nito, mula sa likod ng mga palumpong, dahan-daang umaatres ang grupo ni Xiao Cheng, mariing bulalas ni Yan Qing, nagmamadali, bilis, bilis, baka mahuli na tayo. Kunot noong tumugon si Xiao Cheng, hindi naman bahagi ng Mystery Abyss Island sina Zhang Liwu, bakit ka tumatakbo? Lumingon si Yan Qing para magpaliwanag, na-offend ko sila dati, mas mabuti nang umalis. Tungkol sa kung paano, hindi ko nasasabihin, pero agad siyang binara ni Xiao Cheng, sabay taas ng kamay sa harap, ayos lang, ayokong marinig, gusto mo bang sumama sa amin? Nagkakamot ng batok si Yan Qing, nagdadalawang isip, kalimutan mo na, mahina ako, basura ang cultivation ko. Biglang nagbago ang tono ni Xiao Cheng, nakapamewang, ay, nagbiro lang ako, mabuti pa. Huwag ka na sumama, sobra-sobra na ang pasanin ko, di ko na kaya pa. Sa gilid, nagkunot noo ng sabay si Lin Ling at Dacheng, halatang inis sa sinabi ni Xiao Cheng.
Yumuko si Yanqing, sabay dampi ng daliri sa magkabilang kamay, nagmumuni-muni, bakit parang walang malasakit si second senior brother kay old ninth. Taas kilay na tugon ni Xiao Cheng, hindi ka na ang bunso, at kahit bunso ka pa, tatalunin pa rin kita, wala akong nakikitang pagbabago, old ninth, sabi mo magte-train ka sa baba ng bundok, pero nikititing na progreso wala akong nakikita, halos mamatay ka pa sa gutom sa daan, bakit di ka nalang bumalik sa Rising Wind Valley para mag-train ulit? Sa narinig, napailing si Yanqing habang pumapatak ang luha sa kanyang pisngi. Sabay-sabay ang tibok ng damdamin niya at mariing bulong, hindi pwede, hindi pa tapos ang pagsasanay ko. Ang 9 na kontinente ay napakalawak, ang dami pang lugar na hindi ko naabot. Kinuyam niya ang kamao, tumingin sa langit at muling nagsalita ng may apoy sa puso, gusto kong lakarin ang mundong ito gamit ang sariling paa. Damhin ng personal ang kagandahan sa bawat sulok, limitado ang oras ko, pero simula nang payagan ako ni Master na bumaba ng bundok para mag-training, gusto kong maranasan ang mas marami pang kakaibang tanawin, hindi maging bilanggo habang buhay sa 4 na sulok ng kwartong to. Pero bago siya tuluyang makapagsalita pa, isang mapagbirong batok ang bumagsak sa ulo niya mula kay Xiao Cheng. Gamit ang isang daliri at ngiti sa labi, sinabi nito, napakalikot ng puso mo, pero sige lang mag-ingat ka sa paglalakbay mo. Sumingit si Lingling, tinig na puno ng pag-unawa, naiintindihan ko si 9th senior brother. Sa paglalakbay namin ni 2nd senior brother, ang dami ko ring nasaksihan, nakakatawa, nakakakilabot, pero mas mabuti na yun kaysa manatili sa lugar kung saan hindi mo hawak ang sariling kapalaran. Parang ang dilim-dilim ng paligid, napatigil si Xiao Cheng, saglit na katahimikan, bago siya lumapit kay Lingling at may halong lamang na nagtanong, ahem, Lingling, bakit hindi ka muna mag-enjoy kasama si Yanqing ng ilang araw? Susundan ko na lang kayo pagkatapos kong makuha ang soul-shaping furnace. Nakangiting tumugon si Lingling, nakapikit ang mata, marahang sinabi, wala na, 2nd senior brother, nakalimutan mo na ba, malaki na ko, at kung hindi ako ang magpakita ng daan, paano mo mahahanap ang Bright Moon Villa? Nagpatuloy na sila sa paglalakad papunta sa susunod nilang pakay, mariing bulong ni Xiao Cheng habang nakatingin sa unahan, tara na, ang destinasyon natin ay narito na sa harapan. Si Yanqing naman, iwinagayway ang kanyang kamay na parang huling palm, tumitig sa grupo ni na Xiao Cheng na papalayo na, sabay sabi, hanggang sa muli, palm, little junior sister. Pagkalipas ng ilang sandali habang naglalakad, tinawag ni Xiao Cheng ang kanyang aso, mahinang bulong ang lumabas sa labi niya, Dacheng, sigurado ka bang ayos lang talaga tong batang to? Sumagot si Dacheng, medyo naguguluhan, ang tinutukoy mo ba, si Yanqing? Umiling si Xiao Cheng, mariin ang tinig habang nakatitig kay Lingling na unti-unting lumalayo sa kanila. Hindi, mas nababahala ako kay Lingling. Pagkatapos, marahang hinawakan ni Xiao Cheng ang kanyang baba at mariing nagwika, si 5th junior brother, naskan na noon ang kalagayan ni little junior sister, at si old 6th, ikinwento pa ang karanasan nila sa Demon King, kung totoo ang lahat ng yun, bakit tinanggihan siya ng Bright Moon Villa. Lumipat ang eksena papunta sa mismong Bright Moon Villa, sa isang malamig at madilim na silid, isang misteryosong nilalang na balot sa itim na balabal ang nakatayo sa harap ng isang higanteng halimaw na nakasilid sa yelo, nakakadena sa bawat sulok ng kanyang katawan. Sa sandaling yun, bahagyang ngumisi ang misteryosong babae, nakatakip ang mukha sa hood, sabay bulong, oh, ang reaksyon mo, nagpapatunay na dumating na ang itinakda. Dahan-dahan niyang inilapat ang kamay sa makapal na yelo, mula sa kanyang palad, sumiklab ang malaulap na enerhiya, lumusot sa yelo at sa isang iglap, nag-channel siya ng kapangyarihan papunta sa halimaw, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha, habang may kasiyahan sa boses, matapos ang napakaraming taon, dumating ka rin sa wakas, ngayong pagkakataon, makakamit ko na rin ang kontrol sa lakas mo. Sa pagitan ng dalawang bundok na matayog at nababalot ng ulap, may isang pavilion na nakatindig sa ibabaw ng mismong bangin, parang kwento sa lumang alamat, habang tumitigil si Xiao Cheng, masaya siyang sumigaw, malapit na tayo. Pero biglang hinawakan ni Lingling ang kanyang braso, halatang nag-aalala, 2nd senior brother, gusto mo bang dumaan tayo sa maliit na daan, mas mabilis yun. Ano bang kinakatakutan mo? Sagot agad ni Xiao Cheng, lumaban tayo ng patas, kaya sa main gate tayo dadaan. Tinapak niya si Lingling sa balikat at nagdagdag pa, alam ko, mahirap maghilom ng sugat sa puso sa isang gabi, pero huwag kang magmadali, tandaan mo ang patakaran ng Rising Wind Valley, kapag may nag-aalangan sa'yo,
labanan mo kung hindi ka sang-ayon. Makalipas ang ilang sandali, sa harap ng main gate ng Mulit Pavilion, may dalawang binatang gwardiya. Napansin ni Xiao Cheng ang isa sa kanila, parang pamilyar. Kaya napabulong siya, iyon ay. Lumapit ang grupo ni Xiao Cheng at mariing sinabi, pwede ba kaming pumasok? Ha? Sino ka? Sigaw ng gwardiya. Sumabat naman ng isang kalbo, sabay turo kay Lingling, senior brother, si Shi Lingling yan. Nagulat si Cheng Yi, hinimas ang kamao sabay sigaw, Shi Lingling, ang liit ng mundo. Hindi pa tayo tapos sa utang. Sumagot si Lingling na may inis, kung alam kong ikaw ang bantay, dadaan na lang sana kami sa likod, malas talaga. Sumingit si Xiao Cheng habang kalmado't nangungulangot, sino nga ulit to? Hindi ko alam, parang extra lang sa kung anong episode, biro ni Dacheng. Galit na lumabas ang enerhiya mula sa palad ni Cheng Yi, ako to, sa 4 Symbols Wish Fulfilling Array Ceremony, dahil sa inyo, naparusahan kami ng Inspectorate, ginawang bantay ng Elders, ngayon, kusa kayong nagpunta rito, wawasakin ko kayong lahat pati ang Rising Wind Valley. Pero bago pa siya makapagbitaw ng atake, sinugod na siya ni Lingling gamit ang isang matinding flying kick, tumama sa kanyang panga, sabay bulusok sa haligi, napanganga si Cheng Yi sa gulat. Kasunod nito, dahan-daang hinugot ni Lingling ang espada sa kanyang likod, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang halimaw, mariing niyang sinabi, siniraan mo ang sekta ko, kaya dapat ka lang bugbugin. At sa isang iglap, pinakawalan niya ang kanyang teknik, Rising Wind Valley Sword Technique, Second Style. Habang nagkakagulo sa harap ng gate, si Xiao Cheng at Dacheng naman ay nakaupo lang sa may kalayuan. Parang nanonood ng live na action movie, si Dacheng, nakaangat pa ang dalawang paa sa ere habang masayang sumigaw. Ang lupit ng banat, sige lang, bugbugin mo yan. Nagpakasaya si Xiao Cheng habang umunguya ng chocolate chips, dahil sa matinding guidance ko, aka pambubugbog, umabot na si Little Junior Sister sa ika-6 na antas ng Foundation Establishment, kahit sabay-sabay pa kayo, di nyo siya matatalo. Sa gitna ng tensyon, itinaas ni Lingling ang espada niya, handang tapusin ang laban kay Cheng Yi na nakalupasay, pero biglang may malakas na sigaw, ang kapal ng mukha mo, sabay bitaw ng isang talisman na dumiretso kay Lingling. Napaatras si Lingling at agad ginamit ang espada para salagin ito, kunot-noo siya sa tensyon, nang dumampi ang talisman, bigla itong sumabog, natamba si Lingling pero mabilis siyang nasalo ni Xiao Cheng, hawak agad ang kanyang likod, hindi na nag-atubili si Xiao Cheng, iwinasiwas niya ang bamboo stick para salagihin ang pressure ng pagsabog. Maya-maya, dahan-daang lumabas ang isang grupo ng mga tao mula sa main gate ng Mulit Pavilion, ang isa sa kanila, mariing nagsalita, akala ko kung sinong may lakas ng loob para manggulo dito sa gate ng Bright Moon Villa. Pinunasan ni Lingling ang kanyang baba at bulong niya, Third Elder. Sumagot agad ang isang babae, at siya pala ang Third Elder ng Mulit Pavilion, may sarcasm pa sa tono niya, ikaw pala, batang basura. Lingling, anong ginagawa mo rito, iya? Dagdag pa ng Second Elder, litaw ang inis at pagtataka. Yumuko si Lingling ng bahagya bilang respeto, dalawang Elder, may mahalaga po akong pakay ngayon. Halatang nabigla ang Second Elder, titig na titig kay Cheng Yi. Sa isip niya, alam kong nasa ika-8 antas ng Foundation Establishment ang disciple na to, paano nasaktan ni Shi Lingling, isang waste spirit root, ang isang tulad niya. At sa sandaling yon, napakunot-noo ang Third Elder at galit na sigaw, mahalagang pakay, ikaw, na pinalayas na sa Bright Moon Villa, wala ka ng koneksyon sa amin, anong mahalagang pakay ba meron ka? Mukhang hindi ka kinaya sa labas kaya bumalik ka rito na parang wala kang kahihiyan. Sa gitna ng tensyon, biglang nagsalita ang Second Elder, litaw ang pagtataka, hoy, magpakatino ka nga, aling waste spirit root ang nakalampaso sa mga bantay ng gate ng ganito. Inis na sumagot si Lingling, hindi ako pinalayas, kusa akong umalis, at kahit wala na ako sa Bright Moon Villa, may karapatan pa rin akong makita ang taong yon. Ngisi nang may paghamak ang Third Elder, sabay sabing, hihihi, gusto mong makita siya, paano kung ayaw ka naman niyang makita? Napuno ng galit ang mukha ni Lingling sa narinig, nanginginig sa inis, nagngangalit ang ngipin. Samantala, lumingon ang Second Elder sa Third Elder at mariing tinuligsa, Third Elder, sobra ka naman, paano mo nasabi yun? Sagot ng Third Elder, hindi nagpapatalo, sobra, bibilang ako ng 3, kung di sila umalis, titindihin ko pa yan. Eksakto sa sandaling yun, pumasok si Xiao Cheng sa eksena, hinawakan ang balikat ni Lingling,
sabay sabing, gusto ko sanang tapusin to gamit ang kamao ko, pero dahil ito'y parang return match, kailangan kong magpakita ng respeto. Mabilis na inihagis ni Xiao Cheng ang 3 token sa ere, direkta sa 2 elder, sinalo ito agad ng second elder, habang titig na titig siya sa mga token, mariing ipinahayag ni Xiao Cheng. Siya, Shi Lingling, little junior sister ng Rising Wind Valley, benefactor ng Moonwatch Towers Tower Lord, permanent VIP ng Ethereal Sect, matalik na kaibigan ng future Sect Master ng Heavenly Treasure Sect. Napakunot ang noo ng second elder habang hawak ang mga token, sabay sabing, Rising Wind Valley, anong sekta yun? Pero mukhang tunay nga ang mga token ng 3 malalaking sekta, mukhang maraming ang napala si Lingling sa kanyang paglalakbay. Sumabat bigla ang third elder na may halong duda, baka ninakaw lang ang mga yan, at kahit pa isa siyang importanteng bisita ng 3 sekta, anong pakialam ng Bright Moon Villa, pantay-pantay lang tayo sa 7 Sect Alliance. Sabay taas ng kamay ng third elder, at nagtipo ng apoy mula sa enerhiya, mariing nagwika, kahit padala mo ang pangalan ng Great Joe Inspectorate, kahit guest ka ng 3 sekta, kalimutan mo nang makapasok sa Manor Gate ngayon. Sa sandaling yun, kinamot ni Xiao Cheng ang kanyang ulo at ipinikit ang mga mata, sabay sabing, ay oo nga pala, muntik ko nang makalimutan, may 6th senior brother pala si Lingling. Lumingon siya kay Lingling, inabot ang isang transmission token, sabay sabing mariin, sige na, little junior sister, ako na walang spiritual power, ikaw na ang magbukas ng communication talisman. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Lingling ang token mula sa palad ni Xiao Cheng, sa isang iglap, ginamit niya ang kanyang spiritual energy at agad na nag-activate ang talisman. Lumitaw si Bai Lei, relax lang sa kanyang sofa habang nagpapabuga ng usok mula sa kanyang smoke apparatus. Ayo, sa wakas na isipan mong gamitin tong talisman, biro pa niya. Parang natulala ang third elder, mariin ang tingin kay Bai Lei, parang kilala ko tong taong to. Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, biglang yumuko ang second elder at mariing nagsalita, pakinggan niyo kami, Director Bai, patawad sa di maayos na pagtanggap. Hindi pinansin ni Bai Lei ang mga elder, ang buong atensyon niya ay nakatuon kay Lingling, sabay sabing may kislap ang mga mata sa tuwa. Wow, little junior sister, lampas 30 chapters na mula nung huli tayong magkita, na-miss mo ba si senior brother? Hayaang halikan ka ni senior brother, emwa. 6th senior brother, ang tagal nating di nagkita, nahihiyang sagot ni Lingling, namumula pa ang pisngi. Samantala, napanganga ang third elder sa nakita. Si Shi Lingling, yang walang silbi, junior sister pala ni Bai Lei. Agad itinaas ni Xiao Cheng ang bamboo stick niya sa harap ng screen ni Bai Lei. Seryoso ka ba? May nangbubuli sa little junior sister mo. Anong gagawin mo? Nang marinig ito, halos magliyab sa galit si Bai Lei. Sino? Lumabas ka. Kukunin ko ang buong 6th division para durugin ka. Sabay-sabay na lumuhad sa takot ang 2 elder, yumuko sila at nagkawtaw bilang respeto. Pawisan ang mukha ng second elder habang nagsalita, Director Bai, isa lang po itong malaking pagkalito, hindi po namin alam na si Lingling pala ay junior sister niyo, malaking karangalan po ito para sa Bright Moon Manor. Oh, hindi sinabi ni Lingling agad, pasensya na po kung naistorbo namin, Director Bai, dagdag pa ng third elder. Napailing si Lingling, sabay bulong kay Dacheng, sabi na nga ba, sa taas ng posisyon, kahit ang pinakamalakas mapapailalim. Tumayo ng marangal si Bai Lei, ngumisi ng bahagya, at mariing nagwika habang nakapikit at confident, wala nang kalokohan dyan, tratuhin nyo ng maayos ang junior sister ko, yung may bamboo stick, hindi yun counted. Pero bago pa matapos ang linya niya, bigla siyang hinigop ni Leng Zi, kasabay nyon, mariing utos ni Xiao Cheng, sige na, kainin mo yan para sakin. Naiinis na sambit ni Bai Lei habang nakakunot ang noo, ginamit mo lang ako tapos tinapon. Abay grabe ka talaga. Kasunod nito, matikas na tumayo si Xiao Cheng sa harap ng mga elder, sabay sigaw, narinig niyo yun, di ba? Bilis, papasukin niyo na kami. Agad tumayo ang second elder, nagbigay daan at may respeto pang sabi, dito po kayo dumaan, ingat lang sa hakbang, aayusin ko ang pinakamagandang mga silid para sa inyo. Samantala, habang paakyat sa hakbang, sinulyapan ni Lingling ang third elder na bahagyang nakayuko, sabay iling-iling at may pambubuska, ble. Habang taas noong naglalakad si Dacheng, dumaan siya mismo sa harap ng third elder, sabay irap at mataray na sambit, Hamph.
Nang makarating na ang grupo sa mismong pintuan ng manor, lumingon ang third elder, matalim ang tingin sa kanilang likuran, galit na galit, kinuyam niya ang kanyang kamao, sabay bulong sa sarili, HMPH, huwag mong akalaing dahil may suporta ka ng inspectorate, pwede ka nang magyabang, pagpasok mo dito sa manor, katapusan mo na.